So, mga ka-legit Davercards, panibagong updates kung saan OG Diaz abay may revelasyon patungkol kay Paulo sa pamamaalam ng tahanang pinakamasaya. Mabili Gaspi may statement patungkol sa isyong ito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago ang lahat, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga pag-usapan natin ito dahil matapos nga po na katulad po ng ating pong updates kani-kanina lang na nagkakaroon na po ng negosasyon between the GMA and Tape Incorporated. Pero marami po talaga mga showbiz insiders na nagda-doubt na magkakaroon ng second chance ang Tape Incorporated at GMA dahil na rin po sa kanilang patong-patong na utang sa nasabing show. So, dahil dyan, medyo malabo po yung sinasabi ng ilan sa mga pro-tape vloggers na magkakaroon ng second chance or collaboration pa rin ang Tape at ang GMA. So, it's really very malabo po, no? Pero, alam niyo po ba na sa pagtatapos po ng episode at pagtatapos ng tahanang pinakamasaya, ay unti-unti pong naglalabas ng kanilang mga saloobin, ano? Ang lahat ng mga tahanang pinakamasaya host. At sa pinalalabas po nilang statement na tila baga parang ang TBJ ang kanila pong or mga TBJ na mga followers ang kanila pong sinisisi at parang nag-aas ng sympathy for the public. Katulad po ng isa sa mga statement po ni Mr. Mabili Gaspi sa pamamaalam nga nito pong tahanang pinakamasaya. Una, sabi niyan, Mabili Gaspi bids goodbye to tahanang pinakamasaya staff and crew. Please do take care of them and their respective families. Nung una pa man, nung nagkakaroon po ng pambabash, diba, dito po sa paggamit nila ng titulo ng Itbulaga, ang kinakasangkapan lagi ni Paulo noon, yung mga staff and crew po nila. Diba? Parang sinasabi nila sa publiko that they are working and behind that program ay meron pong mga tao na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Na bagay na talagang kinundina ng ilan. Kumbaga parang choice naman po daw di umano ng mga staff and crew na itong magpaiwan pagkatapos po na umalis ang TBJ under the umbrella of Tape Incorporated. Sabi dyan, may kirot daw di umano sa puso ni Mabili Gaspi tungkol sa tauhang nagtatrabaho sa likod ng kamera sa noontime show ng Tape Incorporated, ang tahanang pinakamasaya. Sa Instagram nga niya noong March 4, 2024, ibinahagi ng mensahe niya sa production staff and crew na magsasarang noontime show. Ayon kay Mabi, malaking factor ang mga taong nagtatrabaho sa likod ng kamera para maging makabuluhan ang bawat episode nila. Panimula pa ni Mabi, thank you, maraming salamat kaayo. This wasn't about me since day one, this was always about them. So, lagi nating naririnig po sa kanila itong itong word na to na they are not working for themselves but they are working for those people around them. Because of them, I became stronger person, better colleague, a better host, a better son to my parents, a better brother to my twin, and better child of God. Pwede ko na bang idagdag na better joker? Mas magaling na ba ako mag-joke? Okay, maybe not, still corny, sabi niya. Ipinagdarasal din niyang makayanan ng mga ito ngayong bigla silang nawala ng hanap buhay. Dagdag pa ni Mabi, Lord, please do bless the staff and crew that work so hard in day out every single day. They are our show. This show was always about them. Please do take care of them and their respective families. Ayon po sa ulat, nasa higit 130 katao ang nawalan ng trabaho sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya. Umaasa si Mabi na magkikita-kita kaagad ang mga kasamahan sa tahanang pinakamasaya. Anya, all the rumors and all the fights, we always found way to make it out alive para makapagbigay ng tulong at saya. Butangi, this was always about love and support. Making a living, we did not fail. We just ran out of time, but that's why they think goodbye. Nope, for like good hello, okay, ang pangit, but we'll still see you soon. To the crew, to the staff, to my TP family, I love you. And this time, yun nga yung kanilang sinasabi po sa publiko na parang they are just sympathizing, no, dun po sa sitwasyon ng kanilang mga staff. Meron, di mo nila alam na itong mga staff na to is connected
connected din po ito doon po sa mga programa ng GMA, kaya napaka-imposibleng mawawalan sila ng trabaho. Kasi sa isang show, humahawak po sila ng 5 shows yan. Sa isang company, umawak sila ng 5 shows. So, ibig sabihin, isa lang ang tahanang pinakamasaya sa mga hawak nila. May mga iba pa silang mga racket dyan. Kaya napaka-imposible yung sinasabi nila na mawawalan sila ng trabaho. And this time, eto na nga, no, dahil itong si Mr. OG Diaz ay may revelation patungkol kay Paolo Contis, matapos niya ngang tanungin yung patungkol dito sa issue ng pagtatapos na ito, tila baga may deadmahan na naganap. Let's watch this. People behind tahanang pinakamasaya. Ay, ang bilis naman nga na. Diba? Walang sabi-sabi, bigla lang nagbabay. Oo. Tapos starting today, puro replay na lang. Puro replay kasi nga, di ba, ang nakarating nga din sa atin, ano, at lumabas na rin naman to sa mga articles na may outstanding balance pa. Yung Tape Inc. na 800 million sa GMA Network. Oo. At bukod pa dyan, talagang hindi sumisipa. Tsaka nag-iba na talagang landscape ng mga tao ngayon. Hindi na sila yung nanonood ng free TV. Yung karamihan kasi nakatutok na nga sa social media. At syempre ang nasusunod ay ang sarili nilang oras. Kung ano, paano, at aling programa ang kanilang panonoorin pagdating sa social media. So, yun na nga yung nakakalungkot dito, no? Kasi indirectly nagpaalam si Paolo Contis sa si Isko Moreno. But I asked Paolo Contis since malapit naman tayo sa batang yan, ano? At hiningi niya na wag ko muna siyang kausapin. Gusto niya muna raw mapag-isa. Sabi niya? Oo. Sinikap nga ni Mr. OG Diaz na makuha ang saloobin ni Mr. Paolo Contis patungkol sa isyu ng kanilang pamamaalam, ngunit pinili nitong manahimik dahil napahamak na siya ng paulit-ulit noong mga times na siya ay nagsasalita sa on behalf ng kanya pong show ng Tape Incorporated or Tahanang Pinakamasaya. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo at reaction patungkol sa ating last update. Let's read it and mag-react po tayo sa ilan sa mga comments po ninyo sa comment section. Let's start off with Miss Arnel Ching. May choice yung mga staff kung saan sila sumama. Pinili nila yung halos 80% yata sumama sa TBJ. Kaya nga mali ang pinili nila. Bawal kasi magwalis. Hindi yan maganda si negosyo. Lalo na yung mga taong nagpayaman sa kanila, nawala yung swerte. Ayun. Meron siguro sila kasi lagi pong sinasabi to ng mga commentator na parang nagwawalis-walis sila doon. Hindi ko kasi ako nanonood kaya parang hindi ko alam yung kanilang yung segment na yun eh. So anyways, yun po yung nangyari and let's move on. Sabi ni Niñas, simula pa lang gusto na talaga silang tanggalin ng Tape Incorporated. Si Alan K. Jose at Wally lang ang may iwan. Ano naman ang kinalaman nila TBJ dyan? Kala ko ba mas masaya sa TV kasi mas bata at fresh. Mga host na din man lang sila nagustuhan ng advertisers. Di man lang napadami ang nang fresh ang mga batang host ng advertisers nila. Pero yun po yung gusto kasi ng mga halusos. Doon sila nagkamali. Kaya nga malaki yung kanilang pagsisisi ng bitawan po nila ang TBJ na sinasabi nila na parang next generation na, 'di ba? Iba na yung henerasyon ngayon. So, kaya kumuha sila ng mas bata, kaya yun na tsugi. Sabi ni Marites Rosales, hindi kinahihiya ang nangyari sa kanila. Kailangan nilang matutunan ng leksyon na wag mang angkinin, nandi sa kanila at wag mayabang. Ibinaba ng Diyos sa mga palalo at tinataas ang mga mapagkumbaba. Ayun. So, ito naman po yung kanyang biblical na komento, So, marami talaga silang mga lesson dito. Pero, itong si Yorme, ang kanyang end patungkol sa bagay nito, pagsubok lang daw di umano ito sa kanila at makakayanan din daw nila ito. Sabi naman ni Roger Soriano, ba't sisisihin yung TBJ? Sino ba nag-start ng kaguluhan? Ang boss nyo. Pinakialaman ng Itbulaga, daming tatanggalin na host, so nag-alisan tuloy lahat. Kung di sana nakialam ang Holisas Brothers, di sana may Itbulaga pa sa bias network na GMA7.
Kasi nga 'di ba parang pagpasok po nila bilang mga executives ng nasabing show, doon na po talaga nagkawendang-wendang kasi yung tatay nila hindi naman pinakialaman ng TVJ eh. 'Di ba? Tanging si Mr. Tobiera lang ang naging hands-on doon sa show. Tapos biglang umenter po yung mga anak niya. Kaya yun ang nangyari. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.